Ipinadala ni Pangulong Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo sa Paris upang maging kinatawan ng Pilipinas sa usaping nagaganap sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon na pakinggan dahil hindi kinikilala ang soberanya o ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas kahit pa ito ay may sarili ng konstitusyon. Isang malaking panloloko ang nangyari. Ang sabing pagtulong para labanan ang mga Espanyol ay hahantong pala sa isang bagong pananakop. Mayroon ding interes sa Pilipinas ang mga Amerikano. Matapos ang 7 buwan na kalayaan, tayo pala ay magiging alipin muli sa sarili nating bansa. Tara't balikan natin ang nakaraan upang lubos ninyong maunawaan ang aking mga sinasabi. Noong naaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos ang pagpapatupad sa kasunduan sa Paris, ipinag-utos kaagad ni Pangulong William McKinley ang polisiyang benevolent assimilation. Ito ang lubusang pagkontrol sa pamunuan at pamamahala sa kapuluan ng Pilipinas ng mga Amerikano upang gabayan at turuan ang mga Pilipino sa tama at wastong pamamahala. Si General Elwell Otis ang tinalagang gobernador na siyang nangasiwa sa pamamahala sa kolonya. Dumami na ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Sila ay makikita na sa iba't ibang sulok ng Maynila kung nasa naroon ang mga Espanyol. Unti-unti nang nakita ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang maitim na balak ng mga Amerikano. Ang sakit maloko, di ba? Gaya ng aking ibinahagi noon. Masyado kasing naniwala sa pangako si Pangulong Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano. Ang pakilala kasi sa kanya ay tutulungan nila ang mga Pilipino na manalo sa labanan at lumaya sa mga Espanyol. Kaya mga bata, tandaan na hindi lahat ng nakangiti sa atin ay totoo ha. Kailangan nating kilitising mabuti kung nagsasabi ba talaga sila ng totoo. Tara at bumalik tayo sa aking kwento. Di na naiwasan ang unti-unting pagdami ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Ramdam na ramdam ng mga Pilipino na mawawalan na naman sila ng kalayaan. Gabi ng ika-4 ng Pebrero, 1899, naganap ang isang madugong barilan sa Calle Sosiego sa Santa Mesa. Naglalakad noon ang 3 sundalong Pilipino nang sila ay makita at mamataan ng Amerikanong sundalo na si William Grayson. Winika nito ang Halt! nang ibig sabihin ay tigil. Ngunit, dire-diretso pa ding naglakad ang mga sundalong Pilipino. Biglang sumagot ng Alto! ang isang sundalong Pilipino at di nagdalawang isip na paputukan ng baril ni William Grayson ang mga ito. Namatay ng walang kalaban-laban si Anastasio Felix. Humingi ng tulong ang mga pinagbabaril na sundalong Pilipino. Dito na nagkaroon ng palitan ng mga putok sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nakakalungkot, di ba? Binaril ng nakatalikod si Anastasio Felix. Siya yung sundalong Pilipino na naglalakad lamang doon sa Calle Sosiego. Pero, bakit kaya siya binaril? Balikan natin ang winika ni William Grayson. Halt! Na ang ibig sabihin ay hinto. Sa tingin ninyo, bakit kaya tuloy-tuloy pa din sa paglakad sina Anastasio Felix? Bibigyan kita ng clue. Kaya mo bang intindihin ang wika ng ibang lahi gaya ng mga Chinese, Japanese, Spanish, Russian at iba pa? Kung ang iniisip mong sagot ay hindi, tama ka. Hindi kasi niya alam ang ibig sabihin ng salitang halt. Hindi kasi marunong umintindi ng wikang Ingles ang karamihan sa mga Pilipino noon, lalo na ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil dyan, hindi alam ni Anastasio Felix ang ibig sabihin ng salitang halt. Patuloy lang siyang naglakad. Hindi ito nagustuhan ni William Grayson at kanyang binaril ang naglalakad na sundalong Pilipino. Hindi ito makatao. Nakagagalit, di ba? Nakakangit-ngit ng dibdib. Walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sa ginawang ito ni William Grayson,
Diyan na ang pagsisimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Tara't balikan natin ang huling bahagi ng aking kwento. Kinabukasan, nilusob ng mga Amerikano ang hukbo ng mga Pilipino. Hiniling ni Pangulong Emilio Aguinaldo kay General Elwell Otis na ipatigil ang barilan sapagkat may utos sa mga sundalong Amerikano na salakayin ang mga Pilipino. Walang nagawa si Aguinaldo kundi ang magdeklara ng pakikidigma at makipagpalitan ng putok laban sa mga Amerikano. Mula sa Malolos, sumugod ang mga sundalong Pilipino sa panulukan ng silensyo at sosyego sa Santa Mesa, Maynila upang makipaglaban. Lumaganap ang labanan ng mga Amerikano at Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Tinarget ng mga Amerikano ang Malolos, ang kabisera ng unang Republika ng Pilipinas. Nagpamalas ng buong kagitingan ang mga sundalong Pilipino. Ngunit wala rin silang nagawa sa marahas na pagsugod ng napakaraming sundalong Amerikano. Nabihag ng mga Amerikano ang Malolos. Kailangang tumakas nila Pangulong Emilio Aguinaldo pahilaga ng Luzon para iligtas ang unang Republika ng Pilipinas. Kasama ang kanilang mga pamilya at taga-suporta, binigtas nila ang mabundok na daan makalayo lamang sa mga sundalong Amerikano. Ang hirap ng sitwasyon nila noon, di ba? Parang kagaya din ng mga taong nasalanta ng kalamidad sa kasalukuyan. Palipat-lipat sila ng lugar na titirhan, makaiwas at mailayo lamang sa mga sundalong Amerikano ang unang Republika ng Pilipinas. Kapag sila ay nahuli, nangangahulugan din ito ng pagiging talunan sa labanan. Ito ay maaaring magresulta sa tuluyang pananakop ng mga Amerikano. Ang hirap na kanilang naranasan ay sa pagnanais na mapanatili at makilala ng mga Amerikano na ang Pilipinas ay may sariling pamahalaan na dapat nilang irespeto. Ngunit ito ay hindi nangyari. Buo ang plano ng mga Amerikano sa tinatawag nilang benevolent assimilation.